May isang tao sa iyong buhay na hindi ka makita ng tama. Hindi mo siya nagawa ng masama. Hindi mo siya niloko o sinaktan, pero lagi siyang laban sa iyo. Binag-uusapan ka niya sa likod mo. Sinisira ang iyong pangalan. Binabago ang kwento tungkol sa iyo. Pero bakit? Ano ba ang nagawa mo? Imagine mo ito. Pumunta ka sa trabaho ng tama, ginawa mo ang lahat ng tama, pero may isang tao na laging naghahanap ng pagkakataon na mapahiya ka. Tinrying mo na maging maayos sa kanila. Nagpatawad ka na ng maraming beses, pero hindi pa rin siya tumitigil. Ano ba talaga ang nangyayari? Maraming Kristiyano ang nagtanong sa akin, bakit may taong ayaw sa akin nang walang dahilan? Ginawa ko ba ang isang bagay na mali? Ang sagot ay makakapagtaka sa iyo. Hindi ito tungkol sa ikaw. Hindi ka nila kinasusuklaman dahil sa kung sino ka. Kinasusuklaman ka nila dahil sa kung sino ka para sa Diyos. Dito nagsisimula ang lahat. Alalahanin mo si Jose sa Biblia, ang anak ni Jacob na 12, pinakamamahal ng kanyang ama, pero pinakakinamumuhian ng kanyang mga kapatid. Anong nagawa ni Jose? Wala siyang ginawang masama sa kanila, pero ibinenta nila siya bilang alipin. Ibinenta nila ang sariling kapatid para 20 piraso ng pilak. 20 piraso ng pilak. Ito ay katumbas ng 2 buwan na sahod. Iyon ang presyo nila para sa kanilang sariling dugo. Hindi ito puot na gawa ng isang gabi. Ito ay puot na lumagong matagal. Pero may isang bagay na hindi nila alam. Hindi nila naintindihan ang pangarap ni Jose, ang pangarap na ibinigay ng Diyos, ang pangarap na magpapasaklaw sa buong lahi nila. Kaya naman pinag-usapan nila ang pagpatay sa kanya. Iniisip nila, patayin natin ang mangangarap. Pero hindi nila naintindihan ang isang bagay. Hindi mo mapapatapos ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pag-atake. Ito ang unang palatandaan. Kung may taong walang dahilang sumusubok na sirain ka, may destinasyong espesyal ka, hindi sinisira ng kaaway ang walang kabuluhang mga tao, maliban kung ang taong iyon ay isang banta sa kanyang plano. Picture mo ito, ikaw ay naglalakad sa isang daan, may nakatayo sa tabi ng daan, hindi siya nagtatambay sa lahat ng tao, pero sa iyo, lagi siyang may sasabihin. Bakit kanya pinag-aaksayahan ng oras? Bakit kanya pinag-iisipan? Ang sagot ay simple, ikaw ay nagbibigay sa kanya ng dahilan para mag-alala. Ang iyong presensya ay isang banta sa kanyang dominyo. Si David ay bata pa nang simulan ni Haring Saul na hanapin siya. Hindi pa siya haring-hari, hindi pa siya may trono, pero alam ni Saul na darating ang araw na iyon. 3 beses na sinubukan ni Saul na itapon ang sibat kay David. 1 beses hindi sapat, 2 beses hindi sapat, 3 beses bago niya tinanggap ang katotohanan. Ang Diyos ay nagpoprotekta sa ikasusunod na hari. Kung ikaw ay paulit-ulit na tinatahimik, sinisiraan o inaatake ng parehong tao, ito ay palatandaan. Hindi ito coincidence. Hindi lang sila masamang tao, maaaring ginagamit sila ng kaaway para mapigilan ka. Nais ko na maging malinaw sa iyo tungkol sa isang bagay. Hindi lahat ng puot ay galing sa Diyos. Ngunit hindi rin lahat ng puot ay simpleng masamang tao. Mayroong mas malalim na espiritual na ugat. Sa Efeso 4:12, sinabi ni Pablo, ang aming pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Hindi laban sa mga tao, laban sa mga espiritual na kapangyarihan at kadiliman. Ang mga tao ay maaaring instrumento ng mas malaking labanan. Isipin mo si Job, ang pinakamatuwid na tao sa buong lupa. Walang nagawa si Satanas ng pisikal nang walang pahintulot ng Diyos. Kaya ginagamit niya ang mga kaibigan ni Job. Ginagamit niya ang pamilya ni Job. Imagine mo ang nararamdaman ni Job na wala ang lahat sa iisang araw. Anak, pag-aari, kalusugan, at ang mga taong dapat magaliw sa kanya ay nagbibigay ng mas maraming sakit. Sinabi ng mga kaibigan ni Job, ikaw ay nagkasala, kaya ka pinarusahan ng Diyos. Iyon ang sinasabi rin ng mga tao sa iyo ngayon. May mali ka siguro, kaya may nangyayari sa iyo, pero mali sila, tulad ng mga kaibigan ni Job. Sa katapusan ng kwento ni Job,
Sino ang tama? Si Job ba o ang kanyang mga kaibigan? Sinabi ng Diyos kay Job, ikaw ay nagsalita ng tama. Ang mga nagpaparusa sa kanya ay nagkamali. Kaya kung may nagsasabing ang paghihirap mo ay dahil sa kasalanan mo, huwag kang makinig agad. Maaaring sila ang instrumento ng kaaway. Maaaring ginagamit sila para mapahina ang iyong pananampalataya. Hindi ang bawat pahayag ng tao ay mula sa Diyos. Ito ay hindi nangangahulugan na tama ka sa lahat. Kailangan mo ring suriin ang iyong sarili. Pero may pagkakaiba sa pagitan ng mapagpakumbabang pagsusuri at mapanirang pag-atake. Ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang kaaway ay nagbibigay ng pagkalito. Feel mo ba ito? Isang pagkakataon, nagpapakita sila ng pagmamahal. Susunod na sandali, pinalalakas nila ang iyong mga pagdududa. Ngayon ay nagpupuri sila, bukas ay nagbibigay sila ng kritisismo. Ito ay marka ng espiritual na labanan, hindi simpleng relasyon. Ang mga tao na ginagamit ng kaaway ay karaniwang hindi nila alam ito. Hindi nila naiintindihan na sila ay instrumento. Sila ay mga biktima rin ng kanilang sariling kasakiman, inggit o takot. Kaya sinabi ni Jesus, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Nais ko na ibahagi sa iyo ang isa sa pinakamakapangyarihang katotohanan sa Biblia. Ang mga pag-atake laban sa iyo ay hindi nagpapahina sa iyo. Sa katunayan, ito ay nagpapatibay sa iyo kung tanggap mo ito ng tamang paraan. Sa Roma 3:34 sinabi ni Pablo, hindi lang iyan, kundi nagagalak din tayo sa ating mga kahirapan. Pagkatapos ay nagpapaliwanag siya kung bakit. Ang kahirapan ay nagbibigay ng tiyaga. Ang tiyaga ay nagbibigay ng karakter. Ang karakter ay nagbibigay ng pag-asa. Isipin mo ang ginto. Upang maging dalisay, kailangan itong tunawin sa apoy. Hindi pwedeng laging nasa malamig na lugar. Ang init ang nagtatanggal ng mga dumi. Ikaw ay katulad ng ginto na tinatunaw ng Diyos. Imagine mo si Jose muli, ibinebenta bilang alipin. Isang binatang may pangarap na nasa kailaliman ng hukay. Pero sa bawat pag-atake laban sa kanya, lalo siyang lumapit sa Diyos at lalo siyang pinagpala ng Diyos. Sa Genesis 39:2-3, 3 beses na sinabi ng Biblia, ang Panginoon ay kasama ni Jose, hindi isang beses, hindi 2 beses, 3 beses. Ito ay para sa atin na maalala kahit sa pinakamasamang sitwasyon, kasama tayo ng Diyos. Kahit na ang lahat ay laban sa atin, ang mga nagsisikap na sirain ka ay walang alam sa isang bagay. Ang bawat pag-atake nila ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming tiyaga. Ang bawat paninirang puri ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming karakter. Ang bawat pagtatapon sa iyo ay nagbibigay ng mas malalim na pag-asa. Si David ay natutunan ang lahat ng dapat niyang malaman habang tinatakbo ni Saul. Hindi siya naging pinakadakilang hari sa palasyo. Naging dakilang hari siya sa mga kuweba, sa disyerto, sa pagsisikap. Ang mga pag-atake ay ang kanyang pagsasanay para sa trono. Ito ay isang katanungan na nais ko na iyong isaalang-alang. Kung hindi dumating ang mga pag-atake laban kay David, magiging handa ba siya sa trono? Ang mga pag-atake ni Saul ay nagbigay sa kanya ng tapang, tiwala at patotoo. Hindi lang siya naging hari, siya ay naging lalaking ayon sa puso ng Diyos. Ito ay totoo rin para sa iyo. Ang taong sinusubukang sirain ka, nagbibigay siya sa iyo ng bagay na hindi mo mabibili. Hindi mo ito matatanggap sa aklat. Tanging sa gitna ng tunay na pag-atake mo malalaman ito. Narinig mo ba ang salitang anti-fragile? Ang kahulugan nito ay mas lumakas ka sa pagsisikap, hindi mas humihina. Katulad ng buto na lumakas sa stress, katulad ng immune system na lumakas pagkatapos ng sakit. Ang Kristiyanong may tamang puso ay anti-fragile. Isa sa pinakamahirap na katotohanang tanggapin ay ito. Hindi palagi galing sa labas ang pinakamasakit na pag-atake.
Minsan, galing ito sa loob, galing ito sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Si Judas ay isa sa 12 alagad. 3 taon siyang kasama ni Jesus. Nakita niya ang mga himala, narinig niya ang mga aral. Pero sa huli, ibinenta niya si Jesus para 30 piraso ng pilak. 30 piraso ng pilak, ito ay katumbas ng isang buwang sahod ng isang manggagawa. Para sa isang buwang sahod, ibinenta ang pinakamahal sa puso. Isipin mo kung gaano kasakit iyon para kay Jesus. Hindi ang mga eskriba at pariseo, kundi isa sa kanyang sariling grupo. Pero alam mo ba? Alam ni Jesus na ito ang mangyayari. Sa Juan 6:70, sinabi niya, "Hindi ba ako ang pumili sa inyo na 12 at isa sa inyo ay isang dyablo?" Alam niya, pero patuloy siyang nagmahal. Ito ang misyon ni Jesus, hindi para maprotektahan ang sarili, kundi para iligtas ang mundo kahit may sakit. Hindi niya binago ang kanyang pag-ibig para kay Judas kahit alam niyang pagtataksilin siya. Sa huling hapunan, tinawag pa rin niya itong kaibigan. See yourself sa sandaling ito. May kaibigan ka ba na nagtataksil sa iyo? May miyembro ng pamilya ba na nagpapahirap sa iyong buhay? May katrabaho ba na paulit-ulit na nagpapahiya sa iyo? Ito ay nasaktan, ngunit hindi ito nangangahulugang ikaw ay natalo. Si Pedro ay 3 beses na itinanggi si Jesus. Hindi si Pedro ang kaaway ni Jesus. Si Pedro ay ang lalaking magiging pundasyon ng simbahan. Pero sa pinakamasamang gabi, 3 beses siyang tumalikod. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, ano ang ginawa ni Jesus? Ibinalik ba niya ang kagalit sa Pedro? Hindi. Binigyan ba niya ng lecture si Pedro? Hindi. 3 beses siyang nagtanong, "Pedro, mahal mo ba ako?" Sa bawat pagtatanggi, isang pagpapanibago. Sa bawat pag-atake sa iyo, may naghihintay na pagpapanibago mula sa Diyos. Hindi ito nangangahulugang hindi ka manasakit. Nangangahulugan ito na ang sakit ay hindi ang huling kabanata. Kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na karaniwan, ngunit hindi karaniwang tinatanggap. Ang inggit, hindi lang simpleng pagnanasa, kundi ang uri ng inggit na nagbibigay ng pait sa puso. Ang uri na gusto nilang makita kang mapahiya. Sa Biblia, ang unang pagpatay sa kasaysayan ng tao ay gawa ng inggit. Si Cain at si Abel, 2 magkapatid, nagalay sila parehong handog sa Diyos, pero tanggap ang handog ni Abel, hindi ang kay Cain. Hindi sinabi ng Biblia na si Abel ay mas matuwid kaysa si Cain. Sinabi lang na tanggap ang handog ni Abel. Iyon lang. Sapat na iyon para sa inggit ni Cain. Sapat na para patayin ang sariling kapatid. Ito ang ugat ng walang dahilang pag-atake sa maraming kaso. Hindi kanila kinasusuklaman dahil sa nagawa mo. Kinasusuklaman kanila dahil sa kung sino ka at kung ano ang mayroon ka. Ang iyong presensya ay paalala sa kanila ng kung ano ang wala sa kanila. Imagine mo na ikaw ay lumago sa pananampalataya. Ikaw ay may kapayapaan kahit may mga pagsubok. Ikaw ay may kagalakan kahit may paghihirap. At may isang tao sa iyong buhay na nangangarap ng parehong bagay, ngunit wala silang. Ang iyong kapayapaan ay nagpapahalata sa kanilang kakulangan ng kapayapaan. Ang iyong kagalakan ay nagpapahalata sa kanilang lungkot. Ang iyong pananampalataya ay patotoo na nagpapahalata sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Hindi ito ang iyong kasalanan. Ito ay ang gawa ng Diyos sa iyo. Pero narito ang mahalagang katanungan. Paano mo haharapin ang inggit ng ibang tao? Babaan mo ba ang iyong sarili para maging katanggap-tanggap sa kanila? Itatago mo ba ang iyong mga pagpapala para hindi sila maiinggit? Hindi. Hindi iyon ang sagot ng Diyos. Sa awit 1-3, sinabi ni David, "Huwag mangdaing dahil sa mga gumagawa ng kalikuan. Huwag maging mainggit sa mga gumagawa ng kasamaan. Magtiwala sa Panginoon at gumawa ng mabuti." Hindi ang sagot ay pag-aaway. Ang sagot ay pagtitiwala sa Diyos.
Si Jose ay hindi nagpababa ng kanyang sarili para mapigilan ang inggit ng kanyang mga kapatid. Hindi niya itinago ang kanyang mga pangarap. Patuloy siyang nagtiwala sa Diyos kahit ang lahat ay laban sa kanya. At sa katapusan, ang mga nagtatapon sa kanya ay lumuhod sa harap niya. Hindi dahil siya ay naghiganti, kundi dahil ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng posisyon na higit sa lahat ng kanyang kaaway. Ang mananalo ay hindi ang naghihiganti. Ang mananalo ay ang nagtitiwala sa Diyos. Nais ko na ibahagi sa iyo ang isang bagay na natutunan ko mula sa kwento ni Jose. Sa bawat pagkakataon na sinubukan nilang sirain si Jose, mas malapit siya sa kanyang destinasyon. Ibinenta bilang alipin, nagtungo siya sa Ehipto. Isinakdal ng asawa ni Potifar, napunta siya sa bilangguan. Sa bilangguan, natutunan niya ang pagpapaliwanag ng mga pangarap. Ang kaalamang iyon ang pinto sa palasyo ni Paraon. Ang bawat pag-atake laban sa kanya ay isang hakbang patungo sa kanyang trono, hindi pababa, pataas. Ito ang paradox ng kaharian ng Diyos. Ang pababa ay kadalasang pataas. Si Jesus mismo ay namatay sa krus bago nabuhay na muli. Ang pinakamalaking tagumpay sa kasaysayan ay dumaan sa pinakamalaking pagsisikap. Ang iyong pinakamalaking tagumpay ay maaring sumusunod sa iyong pinakamalaking kahirapan. Feel mo ba ito? Ikaw ay nasa pinakamababa ng iyong buhay ngayon. Ang mga tao ay parang nagkakaisa laban sa iyo. Lahat ng bagay ay gumuguho. Maaari ito ang pinakamagandang balita na maririnig mo ngayon. Ikaw ay malapit na. Sa Hebrew, ang salitang krisis ay may kahulugang pagbabago, hindi pagtatapos, pagbabago. Sa pinakamadilim na sandali, hindi ito ang pagtatapos ng iyong kwento. Ito ang pagsisimula ng susunod na kabanata. Naalala mo ba si Elijah, ang dakilang propeta? Matapos ang pinakamalaking tagumpay niya, ang paglaban sa Atran.P5 propeta ni Baal, napunta siya sa ilang. Nagpray siya, "Sapat na Panginoon, kunin mo ang aking buhay." Ang pinakamatapang propeta ay nasa pinakamababang punto niya pagkatapos ng pinakamalaking tagumpay. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng anghel. Hindi ang anghel ay nagbigay ng sermon o lecture. Dinampian niya si Elijah at sinabi, "Bumangon at kumain dahil matagal ang paglalakbay para sa iyo." Ang Diyos ay hindi nagsasabing, "Bakit ka ganyan?" Sinasabi niya, "Kumain ka muna." Ito ang Diyos ng Biblia. Hindi siya galit sa iyong kahinaan. Hindi siya nabibigo sa iyong pagod. Alam niya na ikaw ay tao. At lagi siyang may baon para sa susunod na hakbang ng paglalakbay mo. Isa ito sa pinakamalalim na katotohanan sa Biblia. Hindi lang pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang mga anak mula sa mga kaaway. Ginagamit niya ang mga kaaway para isulong ang kanyang plano. Ito ay makapangyarihan at nakakagimbal. Kung hindi ibinenta ng mga kapatid ni Jose sa Ehipto, hindi siya naging pangalawang tao sa Ehipto. Kung hindi siya naging pangalawang tao, hindi siya nakapagligtas sa buong pamilya niya. Kung hindi naligtas ang pamilya, hindi nabuo ang 10 lipi ng Israel. Ang kasamaan nila ay naging instrumento ng kaligtasan. Si Jose mismo ay nagsabi, "Sinubukan ninyo akong sirain, ngunit ang Diyos ay nagplano ng mabuti." Hindi siya nagpanggap na walang nangyari. Hindi sinabi, "Okay lang, hindi naman ganoon kasakit." Sinabi niya, "Ito ay nasakit, pero ang Diyos ay may mas malaking plano." Ito ang pinakamagandang tanggapin mo. Hindi lang protektado ka. Ginagamit ng Diyos ang mga kaaway para mailagay ka sa tamang posisyon para sa iyong destinasyon. Ang bawat kasamaan laban sa iyo ay bahagi ng mas malaking mapa. Isang mapa na ginawa ng Diyos na may pag-ibig. See it this way. Ang iyong buhay ay isang mapa na ginawa ng Diyos. May mga lugar na gusto mong lakad, ngunit hindi pwede. May mga lugar na hindi mo gustong lakad, ngunit napilitan ka. Sa huli, ang lahat ng mga landas, kahit ang masakit, ay nagtutungo sa tamang destinasyon. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo sa Roma 8:28,
Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa mabuti, hindi lang sa magagandang bagay, sa lahat ng bagay. Kasama na ang mga masamang bagay, ang mga pag-atake, paninirang puri, pagtataksil. Pero may kondisyon ng mga nagmamahal sa Kanya, hindi automatiko. Kung gusto mong gamitin ng Diyos ang mga masamang bagay para sa iyong kabutihan, kailangan mong manatili sa Kanya. Hindi ka maaaring lumayo sa Diyos habang inaasahan mo ang Kanyang proteksyon. Isipin mo ang mga mangkok na gawa sa apoy. Bawat pagpasok sa apoy ay nagbibigay ng lakas at kagandahan. Bawat sakit sa iyong buhay, kung ibibigay mo sa Diyos, ay nagiging bahagi ng magandang disenyo. Hindi ang sakit ang nagpapaganda, ang pag-ibig ng Diyos na dumaan sa sakit. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-praktikal na bahagi. Alam mo na kung bakit may mga taong sinusubukang sirain ka. Pero paano ka dapat tumugon? Narito ang 3 hakbang na nagmumula sa salita ng Diyos. Una, huwag ikaw ang magtanggol ng sarili mo. Hayaan ng Diyos. Sa Roma 12:19 sinabi, huwag kayong manghiganti, mga minamahal ko, ngunit hayaan ng Diyos na magtanggol sa inyo. Sapagkat nakasulat, akin ang paghihiganti, sabi ng Panginoon. Ito ay mahirap tanggapin, lalo na kapag ang kasamaan ay malinaw. Natural ang gusto nating ipagtanggol ang aming sarili. Natural ang gusto nating makita silang mapahiya. Pero sinasabi ng Diyos, akin yan. 2, patuloy na gumawa ng mabuti. Sa Roma 12:21, huwag matalo ng kasamaan, kundi talunin ang kasamaan ng kabutihan. Hindi ang kasamaan ang sagot sa kasamaan. Ang kabutihan ang sagot sa kasamaan. Ito ay hindi nagsasabing hayaan silang manakit sa iyo ng walang limit. Maaari kang lumayo sa mapanganib na sitwasyon. Maaari kang magtakda ng hangganan, ngunit sa iyong puso, ang mabuti pa rin ang pananaig. 3, magpatuloy sa iyong misyon. Si Jose, kahit nasa bilangguan, ay nanatiling tapat at nagsisilbi. Si David, kahit tinatahimik ni Saul, ay nagpatuloy sa pagsamba sa Diyos. Si Jesus, kahit alam niyang pagtataksilin, ay nagpatuloy sa pagtuturo at pagmamahal. Ang pinakamabuting ganti sa mga sumusubok na sirain ka ay ang tagumpay mo. Hindi ang pagtatalo, hindi ang pagpapabalik, hindi ang pagpapaliwanag ng iyong sarili sa bawat tao. Ang tagumpay na ibinibigay ng Diyos, iyon ang sagot. Ngayon, nais kong bigyan ka ng pangako mula sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay nagdurusa ngayon dahil sa mga taong walang dahilang sumusubok sa iyo, makinig ka. Ang Diyos ay nakakakita. Ang Diyos ay nakikinig. At ang Diyos ay hindi natutulog. Sa awit 27:1-3, sinabi ni David, ang taong alam kung ano ang ibig sabihin ng mayroon kang kaaway, ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan. Sino ang aking ikatatalon? Ang Panginoon ay lakas ng aking buhay. Sino ang aking ikatatakot? Kahit pumigil sa akin ng hukbo, hindi matatakot ang aking puso. Ito ay hindi pangungusap ng isang tao na hindi nasubok. Ito ay pangungusap ng isang tao na maraming beses na nasubok. Si David ay nagsulat ng ito matapos ang maraming taon na pagtatakas. Ito ay pananampalataya na nasubok sa apoy. Imagine mo ang iyong sarili 1 taon mula ngayon. Ang mga sumusulang tumutol sa iyo ay hindi na gaanong makapangyarihan. Ang mga sinubukang sirain ka ay nagsilbing hagdan para sa iyong pagtaas. Ito ang kinabukasan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Sa Isaiah 54:17, nangako ang Diyos, walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay, at bawat dila na tumututol sa iyo sa paghuhukom ay iyong hahatulang mali. Ito ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon. Ito ang kanilang katuwiran mula sa Diyos. Walang sandata, kahit ang sandata ng paninirang puri, kahit ang sandata ng pagtataksil, kahit ang sandata ng pagsisiraan sa trabaho, walang isa sa mga ito ang magtatagumpay. Pero pakiingatan ito,
Ang pangakong ito ay may kondisyon. Walang sandata ang magtatagumpay kung ikaw ay nananatili sa Diyos. Kung patuloy kang namumuhay ayon sa kanyang mga daan, ang proteksyon ng Diyos ay hindi automatiko. Ito ay relasyon. Kaya naman ang sagot sa lahat ng ito ay simple ngunit malalim. Manatili sa Diyos, patuloy na lumakad sa kanyang mga daan. Huwag hayaang ang mga pag-atake ay magpalayo sa iyo sa Kanya. Hayaan ang mga pag-atake na magdulot ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Isipin mo si Jose muli. Sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, nasa bilangguan, nalimutan. Ano ang ginawa niya? Nanatili siyang tapat. Hindi siya naging mapait. Hindi siya sumuko sa kanyang pananampalataya. At sa tamang panahon, sa Diyos's timing, lahat ay nagbago, hindi nang medyo mas maganda, lahat. Mula bilangguan patungong palasyo sa iisang araw, ito ang kaya ng Diyos gawin para sa iyong buhay. Kaya kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon at nasaktan ka, alam mo na ngayon ang katotohanan. Hindi ka sinisira nila, huhubog ka nila, hindi ka inilalayo nila sa iyong destinasyon. Inilalapit ka nila dito. Ang Diyos ay gumagamit ng bawat kaaway para mapabilis ang iyong paglalakbay. Isang huling bagay na nais kong sabihin sa iyo, huwag mong sayangin ang iyong sakit. Ang bawat luha, bawat gabi na hindi ka makatulog, bawat sandali ng pagdududa, ilagay mo lahat ito sa kamay ng Diyos. Dahil sa mga kamay ng Diyos, ang sakit ay nagiging layunin, ang kahirapan ay nagiging karakter, ang pagtataksil ay nagiging katibayan ng iyong katapatan. At ang lahat ng sinubukan nilang sirain sa iyo ay nagiging pundasyon ng kung sino ka para sa Diyos.